Mario, Althea, Santa Rosa, Macala, Domingo, Eutiquia, Eliza, Reynaldo, Maria, St. Efren, asin para sa gabos sa mga kalag. Ang satuyang Santa Misa ngayon pamamayuhan, ang satuyang namumutan, asin ginagalangan ng Pura Paracos, Reverendo Padre, J.C. Omar, Socrates E. Vita II. Matrindog na po kita, si mga manyatang mawiton, at ang sa pagtuon. Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagulanganda, ang pagkamungot ng Diyos, asin ang pag-isumaro ng Espiritu Santo, mapasay do gabos. Asin sa Semo Espiritu. Diyos maray na hapon sa siyang gabos mga tugang. Diyos maray na Sa pagloob niya to, kay mga nabinarinig mga misa, sa pauwan ka sa tuyong mahal na Birhen, lugod-ugatan niya to sa mahal na Diyos, na pagusubong kita sa satuyang pagtubod bilang mga Kristiyano. Lugod inig sa tuyang gigibuon na pagmamagisan ng mga kinando, sa tuyang na rundumon na si Kristo ang regalo na po niya itong marisabi, ngunyan na kapaskuhan. Mga tugang na punta sa itong mga kasalan, tanganing magmanipog kitang pagselebrar ng mga banal na misteryo. Nagpukumpisal ako sa Diyos na pagkakangaman, asin sa inyo mga tugang, na nagkasala ako ng papuri, sa isip, sa tagamon, sa lipo, asin sa kapagayaan. Sala ko, mapuring sala ko, kaya nalaman ako kay Santa Maria, Nanay ng Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa inyo mga tugang, na ako'y pamigbi sa katurangan ng Diyos. Mahirap na lugod sa ito ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa itong mga kasalan, dalawang kita sa buhay na daing kasapuran. Amen.
mamigit kita. O Diyos na makatanghan, namimigit kami. Papagkaniguan na ang maabot na solemnidad kan sa imong aki, makataos mo ang kaumayan sa buhay mo niyan, asin magwaras ang premyo dahil sa bud. Huli kay Jesucristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kay pamong nabubuhay asin nagahadi sa pagkasaro ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na pamanahunan ng mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos sa paghinanyang pag-agtenot na babasahan. Ang kagurangan nagsasador sa Israel na maghimuling katanosan, ninhuli ka ang kaligtasan maabot na. Kaako ni Diyos ang mga dulot ng mga panas, at sinsinda pauugmaw niya. Ang enot na babasahon halik sa libro ni Propeta Isaías. Ako ang kagurangan, daiging iba. Ako ang kagdalang ang liwanag na siling karikluman. Ikakataupo ang katiwaysayan, as hindi kakapadarako ang kasakitan. Ako ang kagurangan, na nag-ibo ka iligabos. Pahiliga ang katalosan, o langit, siling sa ambon na hari sa itaas. Siring sa uran, ibubo, tagkadalitan. Magbuka ang daga, as ikaling ang kaligtasan. Ang katanosan, itao, siring mo. Ako, ang kagurangan, na nanggadak ka inigabos. Huli tayo ni ang sabi ni kagurangan. Paglalang ang kadalitan. Ang Diyos na kagibo ang daga, tanganing pag-irapan. Ako ang kagurangan, ako sana. Daiging iba. Si Isay ang nagsabi as nagula ka ini, kuon sa kapinunan, kung bakong ako. Ang Diyos na kagurangan. Maria, magpaningalo ka mo sa ko. Gabos na kuronin daga. Ta ako ang Diyos, ako sana, daiging iba. Sa sakuyang sarili, ningasong pa ako, as hindi pinapahayag ko ang sakong katanosan, ang sakuyang tataramon, magdadanay. Ang gabos na tukod, iluluhod sa ko, ang gabos na dila, magsusumpa sa ngalan ko. Ang gabos masabi sa kagurangan sana, magkukuha ang katanosan, asin at puso. Asin ang mga nagtumang masusuko. Sa kagurangan, makukuha ang katanosan, asin ang kamarawayan at makaaki ni Israel. Katarawan ang kagurangan. Salamat sa Diyos.
Ang kagulanan, mapasaindo, asin sa iyong Espiritu, pagbasa ang matay na baleta, susog isang Lukas. kamarawayan sa iyong kaguranan. Inapod ni Juan ang duwa sa iyang mga disipulos, asin sinugo sa kagulanan sa pagkapot. Ika ang madatong, o mahalat pa kami ng iba. Ang mga sinugo, nagdulog kay Jesus sa sinagsabi, pinagigdi kami ni Juan Bautista, sa pagkapot kung ika na ang madatong, o mahalat pa kami ng iba. Sa oras na ito, dakol ng mga may hilang, asin dakol ng mga inaatake ng mga marakot na espiritu ang pinaumayan niya. Ini ang simbag ni Jesus sa mga sinugo. Nakaw, sabi mo ninyo kay Juan ang sa inyong nahiling, asin nada mo. Ang mga buta nakakakita, ang mga pilay nakakalakaw, ang mga daputon nalilinigan, ang mga bungo nakakadamo, ang mga gadan nabubuhay limat, asin ang marahay na bareta tinutuklo sa mga lupa. Palagan ang day nakakasada huli sa kuya. Mga tugang, ininmatay na bareta sa itong kaligtasan. Pagpupang sa iyong Kristo. Diyos maray nga pangkipo sa inyo gabos mga tugang. Hindi po ang inot na aldaw sa tuyang ordinaryo ng mga misa sa kaupawan ng mahal na Birhen. Dahil angay na gibuhon bilang paghanda sa pag-abot ng sa tuyang Mesiyas, kundi na magumaw sa ruinin na pagkakataon para sa tuya na bilang mga Katoliko, nagkakatiripon kita sa pagdulot ng banal na misa ta sa tuyang rurumdumon ang katuyuhan kung natatay guwapitanin misa di Aguinaldo. Iingani ini na mga jik kita gabos, tangani na kita magdanay sa pagtubudda bilang mga Katoliko. Yan ang sabagay na kakaiba sa satuya ng mga takitang nagpauso kay ning misa Aguinaldo. Ang katuyuhan ay yung ani yan na magdanay kita bilang mga Katoliko, magdanay kita sa tuyang pagtubod. Asin tabangan lugod kita ng mahal na Birhen na dahil ibang kamagutan, iyon nadarahon kita ng mga akin niya pasiring kay Kristo. Sabi ko tama-tama, ining pag-brown out, ngunit tuyo kukutak na talaga na magburot-burot kita gabos, manunungod sa ilaw. Makusa na po sa kuryente, kundi ilaw na nagtataon ng liwanag. Ngunyan, na-brown out kita, madiklong, na-apresyarta ang ilaw. Pero, kung may kuryente, kung igwaning mga ilaw, garibali wala sa na yan ng mga bumbilya na nagtataon ng liwanag. Ngunyan, pag brown out, maski ang kandila, maski sa rosa ng kandila, maski nga nung pinakasadit na kandila, so gariman sa namuro sa na kasadit, mahalaga pag brown out. Arog man dapat kaya ng pagpapahalaga nato kay Kristo. Sa oras ng kadikluman, si Kristo ang ilaw ta. Siring na gusto ta na magkailaw, pag brown out, iyo man dapat yan ang longing tangon niya na Christmas. Sana mag-abot na si Kristo. Sabi baga kung awit ka sa Salmo, madya na Jesus, madya. Anong oras na mabalik ang kuryente? Noore na daw kami magkakakuryente. Noore na daw kami magkakakuryente duman sa barangay ni. Ini ang mga kahaputan ta.
araw man dapat kayanan sa tuyang attitude when it comes to Jesus. Madyan na Jesus, come, Lord Jesus. Yan na sa tuyang pangadyi. Mga tugang, nagkaigo po ako nin pagkakataon na makapag-ulyo sa sarong akit pang lalaki. As in, sa pag-ulyo ko sa iya, natawan ko ako ning background na medyo alanganin na ang kalagayan niya. May pigmamati po siyang hilang. As in, knowing na araw nga niya kayo sa iyang sitwasyon, para sa sakuya, may pamati ko sa iya, na iguaning Diyos. Sa katahawan kan kulog, na namamati niya, sa katahawan kan pagbasol niya sa Diyos, kung natakda siya naghilang, sa rong bagay umabot ko na mamatian niya, na maski araw kayo ng sitwasyon, madapa siya kang Diyos. Sabi ko sa iya, kung nangangadjit ka, anong pipapangadjit mo? Siyempre, anong i-expecta? Na pag nangadjit siya, sana mabulong siya, kanhilang niya. Understandable yan. Taas sarong taong naghihilang, dahil ibang pangadjit na mabulong siya. Pero aram po ito ang sarong makangalas, na dahil kumalilingawan na para sa sakuya, durong-dumon ko siya permit. Na mas kinganit araw kayo ng sitwasyon niya, sabi niya sa Kuya, Father, tigpapangadya ko man ngayon na sana matapos na ining pigaabihan na kadipisilan kang kinaban sa munyan. Imagine, naghihilang na siya, napikmason pa nga ninyang mahal na Diyos, kung nagat na naghilang siya, pero nakakaisip pa siya na magpangadya para sa kinaban. Kasi siguro totoo ang pagsasabi niya, grabe ang tiklong na namamatik ta sa ngunyan. Bako sa naninhuli ta brown out. Bako sa naninhuli ta uminagi sa tuya, nagsurunudan ng mga bagyo. Bako sa naninhuli ta dahil matapos-tapos ining pandemya, na dahil nga ito arang nuwari na daw ini matatapos. Kaya siguro ang sarong akit na arot sa iya. Asin siguro kadaplan sa tuya, talagang dapat mga kita sana matapos na ini pigaagihan ng kadikluman. Mga tugang, madiklum talaga ang kinabansa mo niyan. Let's be honest. Kadakol mga tao ang nadidibisilan. Ang katotohanan nga ni kang kadakol ng mga tugang kang suminuko. When I say suminuko, nawaan na sa katinguman kang isip, buminigay na. Kadakol na po kung nanghiling na dati, tultul ang pag-iisip, ngunit nagka-problema na sa pag-iisip. Ibig sabihin, dahil na kaya ang sitwasyon. Number 1, dahil na kaya ang pagtios. Tadakul mo niyan ang nawaran ki trabaho. Dahil na kaya ang sitwasyon, ninulit na nawaran ki trabaho, dahil na ning pagkatao. Kaya talagang ang mga medyo maluya-luya, masuko talaga, mawawara sa katinuan ng isip. And for me, iyo po inang diklong na kinakahampang ta sa ngunyan, kaipuhan ta ng ilaw. Asin ang ilaw na iyan, bakusan ng hali sa kuryente, kundi hali kay Kristo na liwanag ka sa iyang buhay. Kaya sa pagpuntang may sasabi ko, mga jeep po kita mga tugang, nangunya na iba na Pasko, dahil nakita ibang mauton pa kundi si Kristo. Nadangog nindo sa binasa, ang mga binasa, paragos ng perimitang nadadangog, katanusan, katanusan, katanusan. Tayo na dahil ng katultulan ang kinabansa mo niya. Dahil ng katultulan ang mga tao mo niya. Kaya siguro, mag-abot na si Kristo tangan, magkaigwa na ng katanusan. Ano sasabi sa mga pagbasa? Ang pagkahirap, ang katuminungan, magsasabatan. Iyon ay kinakaipuan kang kinabansa mo niyan, pagkahirap, katuminungan. Grabe na ang pagkanya-kanya kan mga tao. Grabe ng pag-iriwan kan mga tao. Kaya, madya na Jesus, tangaling ito sa satuyang gabus ang katuninungan, ang katiwasayan, ang katanusan, yan ang kinakaipuhan ta sa mga. Madali po kitang madistract. Ninhuli ta kang mga nakaaging mga Christmas, siguro nasanay kita na
dahil paning pandemic, nakakabuelo kay party, nakakabuelo kay rabas, kung sain-sain. Namimiss na itong mga pagkakataon na ito. Pero ang katotohanan kayan mga tugang, tiglilihis kang kinakban ang atensyon ta sa liwanag na itinataon ni Kristo. Dahil ka na-appreciate si Kristo, nata, maliwanag ang kinakban, may kuryente, may mon. Nakakasakay kita sa mga automas kita ining face mask, pero mo yan, bawal na kung dahil ka ng face mask o face shield. Dahil ka na pwede maghiro kung dahil ang mga bagay na ini. Kaya na sinasabi ko, maraming salamat sa mahal na Diyos. Parang pakantang mahal na Diyos. Pwede na akong magbalik-dik-dik. Salamat sa inakitan. So yun po itong sa kuyang tigtatala na si Kristo ang dapat na atensyon ka. Si Kristo na ilaw kan sa kuyang buhay. Dahil ang ibang dapat magtauning kaumahan sa satuyang po niya na Pasko, kundi si Kristo sana. Siguro sa pagsisimba nito sa mga simbahan, nakarinig na ako dyan, kinakasulat na Jesus is the reason for the season. Ang rason kung natatangay Pasko, si Kristo sana. Dahil ng iba, bago ang Christmas party, bago ang Christmas bonus, bago ang kung ano pa man ang mga bagay, di sa kaya. I don't want to sound killjoy, bago killjoy. Pero maging totoo po kita. Siguro napapanahon na talaga na mabirit na sa tuyang mga isip sa mga bagay na mas puro na mahalaga. Kasi ano yan? Ang sa tuyang kadurakan. Paano po yan mangyayari? Minsan po, nai-istorya ko naman sa satuyang simbahan, sa satuyang humiliya, manunungod sa mga tugang na yan, dahil nagbabalus, dahil nag-iisip ng maraming sa kapwa-tao, maski nga di sila pinakarakot na, naka-istorya ako sa mga misa ko naman sa simbahan, na may mga tugang ko kaya dahil nagkipigigibong marakot, pero natatanggapin pa may mga tao na pigrarang sinda. Kaya nasabi ni minsan sa kuya, hindi kung may arang father kung anong dahilan. Siguro inggit. Siguro selos. Tanimuli talaga senso sa buhay, nagkukulong ang buhot kang iba. Pero hindi mga tao na hindi sa mga kaiba-iba ko din eh. Pagpurukahan ko. Pagkahampak ko, maramay mo. Pero iyo pala ang gustong magrabot sa sakuya. Gusto akong ibagsak. Pero ano pang liwanag kay tao na ini? Hindi siya nagpabalos. Kung gusto ko niya ito mabundo ang pagpakarakot, dahil magpalos sa mga tao na nararaot sa iyo. Anong magiging mga post ka sa Facebook? Tanganay sa nang magbalos sa taong midbid po na iyong nararaot sa iyo. Anong magiging kaya? Pag may naralos-lalusan, ikalag-kataon ng liwanag sa kapwa mo. Pag dahil ka nagbalos, ang pagpalawig din pasensya, ang pagsabot, minsan ay istorya ko man, duman sa simbahan, sa mga misa ko, hindi sa rong ina, napatapos na sa iyang akit ulgan sa rong poderosong tao, ngunyan kang naaraman na ang sa iyang pala ng mga magulang kasi mga barkada, magkarami ko man sana, grabe sa tibig, kasi naghahagal ng dispensa. Kasi nagdarang, ano nga yan ang gusto mo hagalin mo? Ay tata ko, tanay sa nang mapatawag ako sa bilig kasalanan sa iyong akin. Sabi kay Ina, natulugan ako, takitan mga ina, paguta na may nagmumulog sa akin ka. Yung masalay na gusto ng tarano. Pero dahil kumatakakupon kung ano man ang pabor na gusto mong itaw sa kuya, dahil nakani ako langit ko, magbuon kayo itong aldaw na inulgan ng akin ko, mapupuman na dahil ang langit ko, pag inakot ko yan ang pabor na gusto mong itaw sa kuya. So madaling sabi mga tugang, hindi ang pangaliwanag, mga istorya ng mga tao,
na siguro yan ay nagbabalos. Mga tao na pipangajik na sa mga kaiwan. Pipangajik iting karakter na nangyayari o diklong na nangyayari sa kinaban. Pigpapasensyahan na sana, pigsasabot na sana. Hindi mga tao na dari pag-ugmahon pa na nakataraw sila ng kapwa nila. Sa paguna ko sa mga ulang, yan ang inaw na dapat papaglaanan ta. As in, ang lambang sa satuya na nagmamakwot na si Kristo, dumaton na. Damanin paliwanado ng buhay ta. Iwan niya ng agyan kasi ang akulan sa lambang sa satuya, maging ilaw kita. As in, paano kita magiging ilaw? Yun na nga gusto kita tarang ko. Pagtaw kita niliwanag sa pagkakas sa mga paraayan, naging tayo pag sinasabi na be good even if others are not good. Be good even if others cannot be good. Maging mabuot ka, kung ang iba huwag na maging mabuot. Yan ang mga liwanag na kinakaipuhan sa munya. So sana po mga tugang inikinot na pangginig ang satuyang di sa aginando sa paghagad natin sa mahal na Diyos na pakusugun kita sa pagtugod. Sana ang pagtugod na yan dahil maparang ilaw sa satuyang buhay. Padagos ka kapag naan ng pagtugod na, inalong-lalo na tangunyan po pagkakubiliyo ng satuyang Kristiyanismo sa Pilipinas. Inibagang taon na taon ini, kan pagtugod ka bilang mga Kristiyano. 500 years na taon na pala ang pagiging Kristiyano na. As in, makasupot pag-isipon na kung sisip ang mga Kristiyano na inaapod, iyo kaya sa mga tao na dahil nagpapalilaw at sa ilang liwanag. Na dahil nagpapaliwanag at sa ilang ilaw. Sana po mahiling sa satuyang karahayan. Sana mahiling sa nagpangsarap sa satuyang at pagpaparahayan ni Kristo. Sa tuyang kagulangan, ilaw, ikinaban, liwanag ay sa tuyang buhay. Matibog na po kita sa pagdulog ng sa tuyang mga pag-ibig. Sa ilong na daw, ang isa diabirando, andang kita sa kong isip, asin puso, para sa pagdatong ni Kristo. Ang simba, kagulangan, madya sa pagligtas sa mo. Kagulangan nadya sa pagligtas mo. Tanganin ang Santo Papa sa araw-araw na pagkabuhay, dahil makalingaw na ang Diyos, iyo ang sekdang kaligtasan asin para solo, mangibig kita sa pagkabuhay. Kagulangan nadya sa pagligtas mo. Tanganin kita gabos na uyag-ibig, nag-aalat sa Diyos na madato, mas kami naroon mo, otan asin lag pinalabang tabangan, mangibig kita
Kristo na sa mong kagulatan. Amen. Ang kagulatan mapasaydo, Asin ka ng Espiritu, itaas ang mga puso, pinitaas mo na sa kaguraman. pasalamat kita sa kagulatan sa tuyang Diyos. Naninigo asin ka. Totoong paninigo asin dapat, maanos asin nakakaligtas, dadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagulatan palalama, Diyos na makapanghala din kasagpuran, huli ni Kristo na sa mong kagulatan. Sa ilog na pagdatong sa kapakumbabaan kaginakong laman, inutog niya ang katungdan tandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalan ng kaligtasan na naging kasagpuran. Tanganing sa ikalawa niyang pagdatong sa kamurawayan ng sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang naman niyang libo. Magamtad ni ang panuga ano niya sa pagbantay, pinapangasan din na naton. Kaya kaiba ng mga angeles sa sinarkanggeles, kaiba ka ng mga trono sa sindominasyones, asin kaiba ka ng gabos na damit nun na hukbo, nag-aabit kami kanino, kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Kagulangan ni kanang gadang kanal, duramo din gabos na pabanalan, kaya yung mga atang nanginigit kami. Pabanalasan ang buwan ng sa inyong Espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasing dugo, kan sa mong kagulangan na si Yesu Cristo. Kan siya sa lugaring nakot, pinasatuliban sa loob sa pasyon, at kuwas niya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin pinako sa iyang mga disipulos na sabi, magapo ang lubos, asin magkakaan kainin. Dahil sa kuyang hawak na ilululot para sa iyo. Siliman, pagpapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako ang magabos, asin mag-inom kainin. Dahil ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asing danay na tipan, napapaguluson para sa indo asing para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Hindi pag-iuunit lo sa pagrulong sa ko. Misteryo ng pagtuhod. Kaya kami na nagtutundong kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagulangan ang tinapay ng buhay asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami na pagkaligo mo na magkatubang asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahera kami nag-aaram, na kami nagpapakinabang ng hawak asin tugog ni Kristo, pagsarapoon ng Espiritu Santo. Ganito pagkagulangan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamo. Kay pag sa mong Papa si Francisco, asin ng sa mong Obispo si Joel, asin ng gabos na Kero. Siliman, ginundumaan sa imong pagkahera, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaong ng pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Daman ang kuwasinda sa liwat
liwanag kan sa imong dalawon. Kahirang di kami gabos. Namipindi kami, tanganing kayo ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagay sa imo. Magani mong maging kairas, ang buhay na dahil kasapuran, mag-umaw asin pagpamuraway sa iyong siliman, uli sa akin mong si Jesu Cristo. Uli sa iya, asin kami niya, asin sa iya, sa imo Diyos Amang makakamhan, sa pagkasalo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalanan, asin kaurawayan, sa gabos na kapanahunan, kanang panahon.
Kordero ng Diyos, uyan ang kapara ng mga kasalan ng kinamaan. Palada ng mga inapod sa pamanggi ng Kordero. Kagurunan, ako maniligo ay magkaroon sa katunang araw. Alay ng kalangkasan natin sa kung pala makaumayan. Ang hawak ni Kristo. Ito.
ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihina na may matibay na kaalaman, siniman, pagkahirap. Ipinapamigit niya ako ang lubos ng mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nag-aataman sa ida, gawin kapahingaluan ang lubos na nagadan, asin ragahan ang mga nagmumundo. Walang sansamuyan, grasya sa panahon na iniingin kadipisinan, na maghinguan para sa karahayan ng gabos. Siniman magtamang sa tugang na nasa kahurasaan. Nagngangayog-ayog kami sa imo, natapuso na ang pagkanat kay virus. Sigay kami sa mga pagkatakot. Inihinahagad niya ako, muli kay Yesu Kristong katulangan sa imong akit. Kasarukan ni Espiritu Santo sa Diyos sa kapanahunan at mga panahon. Pinapaalaw kami sa imong pagsurog, banal na inain Diyos. Hari pagpabayagi ang samuyang mga kahagadan kasi mga pangangaipo, alagadan ay naagawa kami sa lubos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na Birhen. Santa Maria, pamali ng mga naghihina, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, gabos na Angeles asin mga santos ng Diyos. Magigitihan. Kagulangan, inahagad ni ang sa imong pagkahirap, tanganing ining mga Diyos no na namang, makaandam sa mong mga naniligan sa mga maraot na gawin, para sa piyestang maabo, uli kay Kristo na sa mong kagulangan. Amen. Ito na natin may mga paisin ng po. Huwag ko lang po na ipaisip ni Nanay ang mga schedule ng mga misa sa sabuyang pong simbahan. Sa aga, pupunan ng misa de Gallo, alas 4:30 po ni Naga, sundong Pitsa 24. Tinagmamay po niya po na amay na ako ng po ginara yung schedule, natapos po ang mga nagmamapot na nakatuwinan na mamataling amay, asin may tigit sa sakripisyo, maralanaw kasi sa simbahan, kaya igibot ng alas 4:30 ng ginara yung isa tigal niya tumapon sa agang amay. Sa Pitsa 24 ang banggi, bako na pong midnight mass, kundi misa pagkabanggi sa pagsabat ng Pasko. Ang schedule po niya to alas 8 ng banggi. Pinagmaray po niya to na iamay-amay sa pagkabakutan na ay pala ko sining magayon na nagiging ugali ng mga tao niya magpuon pa kang nagkaito kita kay pandemya na pagkabanggi, pag nagdiklog na, nag-ulit na kita sa harong. Asin siguro sa magayon na ugali na babalon ka kung mas tigayin ang pandemya na masanay na kita na pag nagdiklog na, mag-ulit na sa harong. Sa Pitsa 25, ang sa tuyang schedule, dahil sa pang-Domingo. May misa kita alas 6, dangan alas 8 ng aga, dangan alas 4 ng hapon. Sa Pitsa 31, yung dispo na midnight mass ng Biranay, pagsabat ng New Year, alas 8 ng Biranay ng Panggi. As in tinagahan, Pitsa 1, ang schedule ng pang-Domingo, alas 6, alas 8 ng aga, dangan alas 4 ng hapon. Nagpaisip ko sa tuyang Municipal Police Office dito sa Manilipot na nagpapagirong yung sila na pagsunod tinakan mga health protocol, asin lalong-lalo na sa pagsunod ng edad, nagtanong po sila sa tuyang opisina na ang 15 anyos may baba na ang 66 anyos may taas, dahil po pwede daw sa daw pagsimbahan. So yan po ang tataraman po nila. Kaya doon po sa simbahan na puta na kaming kriminalyan bilang pagsunod sa otoridad. Ang satuyang mga obispo nagpa-isiman sa satuyan na iwasan muna kung may mga nagmamauto mag-sponsor ng pabuto pagkatapos ng aming isang isa de Gallo, bawal na muna ito. Pero may mga muya ng mga ginara yung magpadatos ng tradisyon na daaninda. Kaya sabi ko, pwede dito po yung nagibuhan pero sa luwas ng parcho ng
nagsunod kita sa simbahan, dahil pumitibigan ang mga pagpapakagaya. Pagkatapos kang isa ni Gabriel. Siya sa dalawang natin, salamat po, matibig na kita para sa huling ministry. Ang kaluhan ng para sa inyo, Asin sa tayo Espiritu. hindi siya nagkaroon ng Diyos na makatanghal, Ama, asin akin, pati ni Espiritu Santo. Amen. Natawag ko sa